Sa isang tahimik na bahagi ng lungsod, kung saan kakaunti lamang ang mga taong naglalakad sa kalsada, may isang malaking pitbull na halos kinatatakutan ng lahat ng nakakakita sa kanya. Mabigat ang katawan niya, malapad ang dibdib, at matapang ang kanyang tindig. Ngunit sa likod ng nakakatakot niyang anyo ay isang pusong marunong magmahal, magtiwala, at magpakita ng lambing sa taong itinuturing niyang pamilya. Ang pangalan niya ay Bruno. Malaki siya, ngunit kapag kasama ang kanyang amo, parang nagiging maliit na tuta, mahilig magpahimas, sumasandal sa binti nito, at tuwang-tuwa sa simpleng paglalaro ng bola. Mag-isang namumuhay ang kanyang amo sa isang bahay na may bakod sa harapan. Dahil kailangan itong magtrabaho araw-araw, madalas naiiwan si Bruno sa loob ng bahay. Ngunit isang araw, naisip ng lalaki na hayaan na lamang siyang maglaro sa bakuran habang siya ay nasa trabaho. Mataas at sapat naman ang bakod upang hindi makalabas ang aso. At mula noon, may isang bagay na palaging ginagawa ni Bruno. Tuwing umaalis ang kanyang amo, hindi siya agad naglalaro. Sa halip, upo siya sa harap ng pintuan ng gate at tahimik na titingin sa mga taong dumaraan. Minsan ay nakatayo siya roon ng matagal, nakasunod lamang ang mga mata sa bawat yabag sa kalsada. Hanggang isang araw, isang dalagang naglalakad ang napansin siya. Huminto ang babae sa tapat ng gate at maingat na tinawag ang aso. Sa halip na tumahol, biglang kumaway ang buntot ni Bruno. Natawa ang babae. Mula noon, naging maliit nilang routine ang bawat pagkikita. Tuwing dadaan siya, tatawagin niya si Bruno. At tuwing maririnig ng aso ang kanyang boses, agad itong lalapit sa gate, sabay wagayway ng buntot na para bang matagal na silang magkakilala. Hindi pa rin hinahawakan ng babae si Bruno. May kaunting takot pa rin siya sa laki at anyo nito. Kaya isang araw, naglabas siya ng bola at inihagis iyon mula sa labas ng gate. Habol agad si Bruno. Pagkatapos, dala ang bola, bumalik siya at inilapag iyon malapit sa babae. Napangiti ang dalaga. Paulit-ulit nilang ginawa iyon hanggang sa maging bahagi na ng kanilang mga araw ang simpleng paglalaro. Isang araw, nakita ng amo ni Bruno sa kamera ang kanilang ginagawa. Nang maabutan niya ang babae sa gate, umiti siya at sinabi, "Pwede kang pumasok. Napakabait niyan. Huwag kang matakot sa itsura niya." Mula noon, hindi na lamang bola ang pinaglalaruan nila. Minsan ay tumatakbo si Bruno paikot sa bakuran, habang tumatawa ang babae. Minsan naman ay nakaupo lamang ito sa tabi niya habang marahang hinahaplos ang malaking ulo ng aso. Unti-unting nawala ang takot ng babae. At tila lalo namang naging masaya si Bruno dahil may bago siyang kaibigan. Ngunit isang hapon, nagbago ang lahat. Habang naglalakad ang babae papalapit sa gate, biglang may lalaking sumulpot at pilit na kinuha ang kanyang bag. Nagulat siya at kumapit dito, ngunit hindi niya agad napakawalan. Narinig ni Bruno ang kaguluhan. Tumayo siya. Tumahol ng malakas. At sa unang pagkakataon, nakita ng mga tao kung gaano katapang ang asong matagal nilang kinatatakutan. Hindi mapakali si Bruno sa loob ng bakod. Paulit-ulit siyang tumalon upang makalabas, hanggang sa isang pagtatangka ay tuluyan siyang nakalampas. Diretso siyang tumakbo patungo sa lalaki. Nang makita nitong papalapit ang malaking aso, napaatras siya, ngunit hindi agad binitawan ng bag. Kumilos si Bruno upang maprotektahan ang babae, at sa takot ng lalaki, tuluyan niyang binitawan ang bag at tumakbo palayo. Hinabol siya ni Bruno ng ilang saglit hanggang sa mahulog ang bag. Huminto ang aso, kinuha ito at bumalik sa babae. Nanginginig ang dalaga habang hawak ang bag. Pagtingin niya kay Bruno, hindi niya napigilang mapaluha. Ang asong minsang kinatakutan niyang lapitan ang siyang tumayo sa pagitan niya at ng panganib. Maraming nakasaksi ang napaluha rin. Hindi sila makapaniwala na ang napakalaki at mukhang mabangis na aso ay may pusong kayang magmahal ng ganoon katapat.
Hindi man nahuli ang lalaking tumakas, may isang bagay namang nahuli ng araw na yon, ang maling paniniwala ng maraming tao. Mula noon, kapag nasa bakuran si Bruno, hindi na takot ang unang nakikita ng mga tao. Madalas na nila siyang tinatawag mula sa labas ng gate. May kumakaway, may ngumingiti, at may mga taong marahang humahaplos sa kanya, habang nakangiti siyang kumakaway ang buntot. Dahil minsan, hindi ang mukha ang nagsasabi kung sino ang mabuti. At hindi rin ang laki, lakas, o anyo ang nagsasabi kung sino ang dapat katakutan. Sa araw na yon, hindi lamang isang bag ang naibalik ni Bruno, ibinalik din niya sa mga tao ang paniniwalang may kabutihan sa likod ng mukhang kinatatakutan nila. Huwag nating husgahan ang tao o hayop batay lamang sa panlabas na anyo. Ang tunay na kabutihan ay hindi laging makikita sa mukha, madalas, nararamdaman ito sa paraan ng pagmamahal, katapatan, at tapang. Kung si Bruno ay hinusgahan mo lamang sa kanyang anyo, bibigyan mo pa rin ba siya ng pagkakataong ipakita kung gaano kabuti ang kanyang puso?